Asan na yung dati? Microphone! Asan na yun? Di ba dinikit lang natin? Wala Na ba ano? yun? Anong dikit? Parang dati may ginamit. Wala tayong ginamit? Ha? Yung dati, anong ginamit natin? Wala. Mas malinaw ba? Iba kasi yung ano Setup nito. ngayon? Iba yung ating set. Gumagamit tayo ng SLR. So, medyo Ayoko na maraming props. sensitive yung ano ng mga ano. Nag-experiment tayo kung ano yung mga ambience natin ngayon, di ba? Magandang gabi sa inyong lahat. At ako na naman si Daddy. At ako si Mommy. Ito ay usapan before bedtime. Okay. Yes. Nandito kami sa kwarto. Ito yung setup namin. So, I think second episode. or This is second our vlog. second episode for this Vlog. night vlog or bedtime vlog. Okay. Kasi instead na mag-usap kami na kami lang, siguro share na lang namin sa lahat. So, kanina nag-usap kami, ano ba pwede nating pag-usapan bilang mag-asawa? I mean, usually na pinag-uusapan bago matulog ng mag-asawa tungkol daw sa mga commuters o ang pagpo-commute. Oo, kasi recently, lagi kang nalilate. Okay, recently, okay, siguro last month, naka-receive ako ng memo kasi lagi akong late. Hindi ko alam kasi nakatira ako ng Cavite and my office is nasa Sampaloc, Manila pa. So, I know, walang dahilan, walang excuse. Pero, grabe talaga kasi yung usual time na alis ko is 7 o'clock. That's before pasukan na normal days na nang bumalik na kasi sa Normal lahat. So, So, may mga pati- pasukan na, may face-to-face classes na. So, Pati college, lahat face-to-face. face-to-face na. So, Elementary, lahat. before that, siguro after pandemic, nung nag-office, hindi naman after pandemic, nung nag-back to normal na yung mga pasok sa offices, ang alis ko sa bahay is 7 a.m. So, minsan 7:30, tapos office ko is 9:30, nakakarating ako before 9:30. So, parang roughly ilang hours dad? Mga 2 hours. 2 hours. Pero 2 sanay na hours ako, yun. malayo talaga, Cavite, kasi andito yung bahay namin. So, sabi nga naman ako, layo-layo, para kang nasa probinsya na. O, probinsya naman talaga to, kaya lang malayo. Pero marami akong opisina na umuwi ng Cavite talaga. Parang So, lahat ng ways of transportation nasasakyan mo nasasakyan every ko na, day. oo. Every day. Ilang So, sasakyan yun? Oo. Pero hindi naman, kasi ang maganda lang pauwi ng Cavite kasi wala sa office, mag-jeep ka lang, mag-bus, dire-diretso. Tapos pagdating sa Cavite, sinusundo na ako. So, anyway, yun nga, ang dilema pag commuter. Or kahit ano, actually, hindi ko rin bet if ever magkotse or if ever, anong tawag nito, magsasakyan. Kasi sobrang traffic. Siguro ang pinaka-best din talaga lang na sasakyan kasi makakalusot ka sa traffic is yung motorcycle, which is napaka-risky naman. Yeah, way back 5 years. I think 4 years na, no? Nag-decide tayo magmotor. Yes, nag-decide kami magmotor. That's before pandemic. Before pandemic. Kasi Na-try natin magmotor. na-try namin magmotor. Kasi yun na talaga ang pinaka-fastest way. Kasi pareho kami Manila ang office namin. So, yun ang pinakamabilis na para makarating kami ng Manila from Cavite. Kasi Pero tiring. minsan nawawalan ng bus, nawawalan ng jeep, Nawawalan or nauubusan. ng van, as Lalo in kapag siksikan. umuulan, di ba? Yes, lalo na pag umuulan. So, yun talaga. Nagtatago lahat sila. Eh di kasi Oo. baha yung mga kalsada na natatakot din sila kahit mismong bus. Natatakot lumusong sa baha. Pero ngayon, dahil meron na tayong, PITX na tinatawag. Anong tawag dun? PITX? What is, ano yung tawag dun? Philippine Interchange Terminal. Oo. Whatever. Basta Ganun. PITX. Ayun ay yung kung papunta ka ng South, kung papunta ka ng Batangas, Las Piñas, even Alabang. So, kung galing kang Manila, doon ka talaga pupunta. Yun yung pinaka-sentro. Pinaka-sentro. Oo, At mag-commute lahat ka from there. Nandun yung terminal na lahat ng sasakyan. Papunta naman ng Cavite, kung saan ka pupuntang probinsya or labas ng Manila. No? I think this is to ease up
yung mga Congestion. provincial buses Oo, inside the maging city. inside Yun ang city, pinaka-idea nun. Decongest. So much. No? So far pala. Yun ang So, intention oo. siguro. Pero, Yeah. I think, medyo na-trauma kami. Kasi nung first time na inopen yung PITX, medyo hindi pa organized. Sobrang haba ng pila. Grabe talaga. As in, parang ahas na paikot-ikot or basta paliko-liko yung yung pila. Minsan inabot ko, no? Oo, hanggang 1 1 and a half, a.m. 1.5 hours to 2 hours. Oo, 2 hours. Minsan nakauwi ako, parang Friday night yun, nakauwi ako ng halos 1 a.m. or 12 a.m. Ganyan. Pero ang tanong, ano ba yung ideal talaga pag isa kang commuter? Anong pinaka-ideal? Mag-resign ka ng work? To get closer to your house? Parang yun ba yung, pag commuter ka, ano ba yung dapat gawin? Or ano ba dapat solusyon para hindi ka malate? Imposible na hindi ka matraffic kasi given ang heavy traffic sa Pilipinas. Pero ano ang mga paraan para maibsan natin ang pagdating ng late sa opisina natin or mapapabilis yung pagdating sa office, 'di ba? So, maraming maraming mga buses, maraming van, maraming jeep, pero sa dami din ng lumuluwas ng Maynila. I think every day nakakasabay ko mga office, mga employees ng City Hall of Manila. So, ibig sabihin, doon sila pa nagtatrabaho. One of the reasons Doon sila sa doon pa sila South, nagtatrabaho. Oo. Kasama nga mga ambulansya eh. Oo. Sa highway kasama ko. Yung mga kasama mo. Pero I think ang pinaka-problema talaga is yung hindi sa distance, yung mode of transportation natin. Oo. Masyado Tsaka yung availability rin Yung talaga. availability, minsan Sobrang hindi na kasi lang- din congested ang mga Oo, ang akalain mo- Metro Manila. sa per family, if each members of the family, may tag-iisang sasakyan, lahat yan, 'di ba? Babiyahe, kasi pupunta school, office, ganyan. So, pero sa ibang bansa, 'di ba parang sabi mo nga sa Singapore, 'di ba? Sa Singapore din. Parang kailangan hanggang 5 taon lang yung sasakyan mo. Oo, din At eh. yan, Throw it babaguhin. away. Oo, babaguhin Kasi mo. pinipisa Kung wala kang talaga. parking, Oo. hindi Pag ka wala na kang pwede. parking, wala ka ring Oo. Isa dapat pa yan sasakyan. Actually, Parang gano'n. one of the reasons siguro no bakit sobrang traffic dito sa atin. Kasi minsan talaga, ang daanan, ginagawang parkingan. Diba? Oo, yun. Nakarinig tayo ng solusyon na sana no parking, no car policy, yung ganun. Which is, I agree ako sa ganun. Kasi, ang hirap ng, alam mo yun, makikita mo yung mga sasakyan sa daan na instead na magiging daanan pa ng mga two-way. Oo, Tapos yung yung iiwas pa sasakyan. siya kasi may nakapark sa unahan. Then, the whole traffic is stopped. Mm. So, one stop lang, it will have domino effect dun sa pinaka dulo-dulo hanggang sa, ayun, yun na yung traffic na nakapila na lahat Yun sila. nga, alam mo yung last week, kailan ba ako na late? Last month, 'di ba? Sunod-sunod kasi nanibago ako kasi pasok ka na, 'di ba? So maalis ako dito ng 7, hindi na kaya eh. Kailangan umalis ka ng 6:30 ng umaga, which is masyado namang kung maaga ka namang aalis, pagdating mo dun sa office masyado ka namang maaga. So, tsaka nakakagutom pa. Pagdating mo sa sobrang haba ng Yun na lang magagawa mo. nag-breakfast ka na, pagdating mo sa office magbe-breakfast kasi Magbaon, nagugutom ka na. yun na lang magagawa mo, Oo, magbaon ng magbaon maraming ka na. pagkain, Oo, tsaka oo. marami kang Oo. Netflix. Oo, totoo, as in yun. Or, minsan, tulog ka talaga sa van or sa bus, di ba? Doon Pero yun minsan, na talagang kulang pa nga mo. yung tulog. Oo, minsan kulang pa tulog, lalo na Nandun ka pasukan pa mo rin. yun. Talagang minsan traffic jam talaga. Jam Oo. talaga. Diyan talaga. Oo. So, yun ang mga problema ng commuter. Tapos, ano pa ba? Maliban sa, of course, yun nga, yung pangit ng, ano natin, yung Transportation. Oo. Oo. Kasi nga, kung tutuusin, pwede naman siguro, sana nga matapos yung LRT na ginagawa. Yeah. Tsaka ano? yun nga, contribution talaga. Contribution. Lalo dito sa South Sa is South. ang daming construction. Not only the LRT extension, pati yung ibang kalsada, wina-widen nila. Then, a lot of, minsan may mga Maynila projects na ongoing din. Yun. So, sabay-sabay lahat as of now.
Kaya medyo Sana. nandun yung traffic jam talaga na sabay-sabay. Oh, tsaka Even hindi Ross ko hope Boulevard, din. yung Siguro ano, sana maabutan pa natin na matapos na okay. talaga, na maging okay talaga yung ano. Oo. Pero kahit naman na Oo. dekotse ka ngayon, parang hindi rin siya advisable kasi dahil nga ma-traffic, ang mahal pa ng gasolina, feeling ko malulugi ka. So, sa van, ang pamasahe from Aguinaldo from Imos BDO, along Aguinaldo Highway yan ng Cavite, Imos, to be exact, 100 pesos, regardless of the hanggang distance. Loton. No, Hanggang regardless Loton of the lang. distance, kung Hindi, bakla yung pinaka-ano, point yun ang lang hanggang yung Loton lang yun. pinakadulo ng endpoint ng Oo. biyahe or ng van is yung Loton. So, regardless of the distance, Baclaran ka bababa, Taft Or ka bababa, MOA. MOA, Buendia, fixed na yan na 100 pesos. So, instead of magbus ako, yun na lang, binibili ko na lang yung convenience ko at comfort ko. Sakay na lang ako ng van para magbaba ko ng Loton kasi one ride away na lang sa office. So, very convenient na. So, Kasi 100 pesos, kung imagine. hindi mo sasakyan yun na isang van lang, you will go through a series of transferring from a jeep to a bus and then another bus going inside this PITX and then doon mismo pipila ka pa. Oo. Imagine 100 Oo. pesos. I remember bagong lipat kami dito sa Cavite, magkano lang? 40, 50? Tsaka No, maliit. 60. Maliit lang din naman 60. yung difference doon sa pagsakay sa van. Oo, maliit lang naman Na pag ano mag-bus talaga. ka. So you're buying the comfort din na Oo. kahit pa paano. Hindi, malaki One din dad ride. kasi Malaki parang din ba 50 na ano? pesos ata or 60. I'm not sure kasi hindi na ako updated kasi hindi na talaga ako nagbabas. Nagtaas Bibihira na rin, alam ko, nagtaas Oo. na rin. Dun So, sa pero, local PITX na papuntang Loton din. Then, pag Loton, nasakay din ka ikaw ng isa pang jeep. pero ang nakakaasar talaga, yung hulihan. Monday na Monday, pasukan ng lahat, yun pa talaga yung oras na nag-ooperate sila. May operations, which is wala Iba-iba naman yun, maraming provide ano. yung mga Ibang nasa, agency. yung nasa kalsada na nanguhuli ng sasakyan na okay, para hindi kayo maistorbo, wala. As in talagang, perwisyo ang binibigay nila. So, yun lang nakakasad part. Minsan tinatanong ko, bakit nga ba? Dahil kolorum? O bakit nga ba sila naging kolorum? So, hindi ko maintindihan. Pero sabi nila, dahil nga mahirap yung proseso, ganyan, ang daming requirements. Para relasyon din, it's complicated. It's complicated daw. So, sabi ko, bakit hindi kasi sila sumunod na mag-register ng tamang prangkisa, ganun. So, I don't know, kasi hindi ko naman alam kung ano yung pasikot-sikot sa pagkuha ng prangkisa. Bakit mas gusto nila na maging, or dahil ba sa complicated talaga. dahil maraming babayaran nga. So, bakit di na lang gawin ng government, i-simplify yung ganun para lahat makapag-prangkisa at makapag-operate at matulungan ng mga commuters. 'Di ba? I mean, yun ang problema. So, pero minsan naman, hindi naman sila consistent. Example, Monday, pag feel lang nila mahuli na kung kailan talaga na kasagsagan ng maraming commuters, doon sila nanguhuli. Pero pag ibang araw naman, wala naman. Minsan, tinitingnan lang. May obvious naman na dapat huliin. Hindi ko alam kung dito lang talaga yan sa Pilipinas. Pero nakakasad lang kasi apektado tayong mga commuters. Apektado tayong mga empleyado, mga middle class na mga tao na yung hindi talaga makakareklamo na lang. Dahil kasi pag nagreklamo ka, absent ka or whatever. So, parang yun ganun. nga, as last na. So, pasok ka na lang. Na-late na ako ng 5 times. So, sabi ko nga, ang hirap pala nito kasi nga, syempre, as part of company policy, talagang isyuhan ka na dapat isyuhan. Pero natatawa na lang ako. Sabi ko, oh my God, ano ba to? Parang hindi na pala excuse. Tsaka anong pet peeves mo sa pagko-commute? Ang pinakahayaw ko din sa pagko-commute, yung taga-abot ng bayad. Abot ng bayad. Nakakaaba. Okay lang naman. Hindi naman sa lahat ng oras ayoko. Pero ang pinaka-hate ko na sitwasyon is, alam mo yun, yung walang laman ng jeep. Tapos, ikaw yung nasa gitna. Kunyari, dalawa lang, magkaharap kayo. Medyo nasa gitna ka ng jeep na posisyon.
from the driver. Nasa gitna ka hanggang sa likod. Sorry hindi ako Oo. marunong Actually, nasa malapit express sa ka, Tagalog. malapit ka sa stribo. Oo, parang Tapos, ganon. sasakay din Tapos sa'yo. may Katapat mo sasakay, rin. or di kaya tatapat mo, or di kaya sasakay siya sa pinakadulo dahil ayaw niya Oo. mag-abot ng bayan. So, ang nakaka-stress talaga minsan, ang dami mong bit-bit. May baon ka, may tubig, may bag, may jacket mo minsan dahil, Oo. prepare ka mo. Kasi galing ka ng Cavite, malayo galing kang probinsya, kumbaga. Ang dami mong bit-bit. Tapos, eto pa yung mga estudyante, kadalasan, na medyo malakas pa yung nila, yung katawan nila, nung pa talaga upo sa dulo, pakiabot po ng bayad. O minsan nga inaabot, buti nga kung may pakiusap inaabot na lang. At Pareho kayong malayo dun sa driver. Malayo, hindi mo Tapos na katabi mo lang siya. Tapos katabi ko lang siya. Tapos ang dami Kasi ikaw yun naman bit-bit. yun nandun sa side niya Ayaw ko talaga sa unahan. pagko-commute. Oo. Oo. Tapos syempre, nung pandemic, ang pinaka-scary talaga pag commuter ka, yung mahawaan ka ng sakit 'Di ba? Kasi lahat, parang all walks of life ng mga tao. Kasama mo, may sakit, matanda, Babahayan bata, ka ba? ganyan, Tapos, Tapos iba ikaw, talaga, hindi kasi naniniwala na may COVID. Ikaw Sabi, naman, gawa-gawa lang. nahiya ka talaga na maehim lang nahiya ka talaga, parang di puso ba? ka lang, Kasi kulang na lang. nakakatakot. Di bali nang umutot ka, wag lang umubok. Di ba? Ganun yung dati kasi parang krimen na yung titingnan ka din naubo talaga na. Titingnan ka pag gumanon naubo ka, diba? So, yun naman ang nahirap sa commuter. Tapos, Ayoko yung yung bus na may mga ipis sa loob. Kasi nagapangan ako dati. Di ba kasama din kita na sabi ko may ipis. Ang sarap ng tulog mo, aircon yung bus, tapos biglang gapangan ka ng ipis sa may mga mukha. basura sa ilalim ng bus, di ba? Minsan may mga Oo. basura kumakain, ganyan-ganyan. Ay nako, ang hirap talaga ng Titiisin mo na lang talaga kasi wala kang buhay, choice. Yun lang yung sinasakyan mo Oo, yun yung sinasakyan mo. Pero ngayon, may choice, may options na. Kahit naman noon may options Pero dati kasi, parang nakakaupo ka naman, pareho lang naman bumabiyahe. Pero ngayon kasi, para hindi ka na makipagkompetensya sa mga estudyante, mag-van ka na lang. Parang ganun na lang pinaka. Pero maluwag-luwag na rin pauwi ng Cavite. Dati talaga, naranasan namin. As in, nakatayo kami from Manila to Cavite, 'di ba? Kasi nakatayo kaming dalawa, siksikan kami kasi puro estudyante, puro di opisina, bata, matanda, as in, parang masabi ko ayoko na maghanap na lang ako ng trabaho na mas malapit sa mga pero hindi ko rin maiwan yung trabaho ko, mahal ko rin yung trabaho ko, so wala, 'di ba? Parang minsan naisip mo work from home na lang kaya, ganyan. Pero iba kasi ako yung personality ko, hindi ko talaga ayoko sa bahay, naka-confine lang, na parang dun lang. Parang, iba pa rin yung nakalabas ka. Buti nga siya work from home, pero... Ayun, maganda yung mga ibang company na work from home. Oo, ang maganda naman sa kanila, kahit papano, pinapa-report sila ng ilang beses, or 3 to 4 times in a month. Dati ng pandemic kasi totally wala work sila. from home kasi yun nga, safety nga din. Later on, slowly, ako naman, balik ulit ng konti. Yan. Ako naman, ang personality ko para lang maano yung sanity ko, ayoko talaga nang nasa bahay lang. Kasi pagdating ko sa bahay, ang focus ko, family ko, asawa ko, anak ko, yun lang talaga. So, kung dito ka sa bahay mag-work, mahahappy Madidistract ka pa nga sa bahay. Oo, madidistract ako sa bahay. Hindi ko kayang titingnan yung anak ko kasi na yung mga ka-office mates mo dito sa bahay, wala talagang kumpay na kakalibitin ka. Daddy, mommy. Oo, so hindi ko kaya yung gano'n. Pakibukas nga ilaw, mami. Oo, mga ilaw lang. Maririnig mo yung mga Pero pag nasa office ka, wala namang sabi sa'yo ng office mate mo, Sir, pakibukas naman ilaw. Samahan mo ako sa CR. Oo, ganyan. Kung nasa mo puwet ko, mga gano'n. Dito wala sa naman bahay talagang dito talaga, no choice. Okay na sa akin na kahit papaano, feeling ko, nakakapag-relax yung isip. Kahit may trabaho, pag alis, at least, nahahati talaga yung mind mo na, yung isip mo na, pag sa office, pag sa bahay. Kasi pag sa bahay naman ako, hindi ko masyadong iniisip mo sa office at thankful ako sa boss ko na hindi namin dinadala, hindi siya nangungulit, hindi rin, alam namin, since pareho kaming mommy, alam namin na, pag weekends, family lang talaga yan. So, hindi kami nang iistorbo sa isa't isa. Or minsan lang, pero,
ano lang, hindi, we respect each other's family time. Pag ganun, pag weekend. Kaya nakakatuwa lang. Ganun, kaya gusto ko sa trabaho ko. So, yun lang. So, tsaka ang pinaka-ayoko din sa pagko-commute is yung ano ba, yung waiting time. Yung waiting time, syempre sayang eh. Di ba, malayo ka na nga. Waiting time, shit, may bus pa ba? Kahit 1 hour siya o 1 hour and a half. 1 That's 1 hour and a half lagi everyday na. Everyday. May miss out ka sa buhay mo siguro. Na parang gusto mo nang umuwi. Yun naman yung maganda sa work from home. Oo, yun naman Kasi yung maganda sa work. sabihin natin na from 6 na ang out. So 6 stop yung work. There's merong walang lull dahil sa commute. Nakakapaggawa ka ng attend ka sa anak mo or sa chores ng bahay or DIY or some extra activity. Magawa mo agad kasi wala ka ng commute eh. Nandun. Kasi compare sa work from sa face-to-face na office, you have to commute before you do you want na extra na doon sa before you sleep, or either dinner or meet with friends or whatever. May commute ka pa rin eh. Pero kung nasa work from home, you can meet your barkada bigla sa kapitbahay or you can exercise right away kasi nandiyan ka lang. may sa bahay ka lang, diyan sa labas lang or whatever, or you can attend to your sons na or sa mga anak Homework na nila. homework nila bigla after ng pagpatak ng 6, okay na, nandun na, Yun instant na. Instant. Kaya kain ka na. Hindi ka tulad sa Yun face to lang. face. Yun lang yung nawawala Siyempre, talaga. expenses rin sa pamasahe, diba? Yun din yung pinakamalaki. Malaking din yan. Malaking contribution. Oo, malaki rin yung part Gastos. ng salary mo Oo. nakakain sa pag Di ba na-try nga na? either naman eh. Whether you na-try nga are natin na, using motorcycle o basta gumagamit ka ng gasolina. Parang halos nagma-monthly ka ng kotse. Hindi, Or a motorcycle. Oo, ganun. Kung combine sa atin, it's a whole small car na naka-monthly ka. Naka-monthly Wag na lang ka. yung may gasolina, pero the whole monthly na, Totoo. yun na yung cost ng commute mo. Ang tanong, would you be willing to give up? Would you be willing to give up yung trabaho mo? Or siguro sa akin na, kasi ako yung nasa para lang sinasabing, sige, kung pagod ka na sa biyahe or sa commute, nagre-reklamo ka na, ba't di ka na lang mag-resign, maghanap ng ibang trabaho? Ganun ba yun kadali? I mean, diba? Is it Siguro easy kung- to Kasi iba-iba eh. Iba-ibang sitwasyon. Iba-iba. Siguro kung kakapasok mo lang, kung mga 1 year, Kakapasok ko 3 lang. years, okay, Pero sige, resign ka na. Hindi Pero ako kung- nagre-reklamo sa haba ng biyahe ha. Oo. Kasi parang wala sa akin, parang wala. Parang feeling ko yata since nag-college ako dito sa Manila, akalain man, umuwi ako ng Tandang Sora ha. Nag-college ako, Tandang Sora yung bahay namin. And then, alam mo saan ako nag-aaral? Sa U-Belt. So, Parang malapit lang, pero parang malapit lang, pero malayo sa din. malayo rin. So, sanay ako. Wala kami nalaman sa haba ng biyahe. Kasi sa Quezon, Welcome Rotonda, Quezon City, traffic yun Traffic. Espanya, Yeah, di ba? Espanya, Sa kung traffic. U-Belt yun, is Yes. still the Espanya. Oo, tsaka mahirap din At baha, mahirap usually din, baha. Oo. mahirap din mag-commute nun. Pero hindi yun ang ano ko, yung pagsakay ng jeep, yung pagsakay or pagsakay ng mga sasakyan, or yung transportation nga, yung napaka-inconvenient. Kasi, naranasan ko naman, di ba, sa Singapore, nung nag-work ako, naalala mo yun. Actually, ang layo nga ng nilalakad before ka pumunta sa subway, no? Sa Oo, train. malayo, I mean, malayo. Wala Kasi namang hindi naman tricycle doon uso sa Singapore. tricycle doon. Walang so, jeep. malayo. So, it's a Pero, dahil train. train sila, ang bilis lang din naman. At saka sa bagay, siguro mali. Kahit na, malit lang Singapore, pero kahit na, 'di ba, parang ang bilis lang talaga ng kasi ang maganda ng transportation na, tas yung bus pa nila doon kung saan lang talaga pwedeng i-drop off ka doon lang, i-unload or loading na doon route certain lang route. din. Bahala ka Just maglakad. choose doon sa Oo. So ibig sabihin, parang pwede pala ganun. So yun yung comfort lang ang hinahanap ko sa pagsakay ng public transportation. Hindi ako nagrereklamo Yun talaga yung kasi kung ano tutuusin, Cavite to Manila, kung dadaan ka ng, siguro kung walang traffic, baka siguro 30 or less than an hour, makakauwi ka na eh. Pero, hindi eh. Sa sobrang traffic,
Yun Tapos, talaga yung ano natin na dito is cure or improve that mass transportation. Oo, yun And talaga. number one talaga sa tingin ko, and this is based sa mga napuntahan kong mga country din, not just only Singapore or mga nakikita ko sa iba, is and even the past 100 years ago or whatever, train is there kinauunlad, the mass transport Oo nga. Kasi na di ba? train. Oh, di ba? Even Oo nga us eh. noon, Japan. even, oo, may nakita Ang ganda akong ng ano nila. old map ng mga sa ibang mga ano, na yung train system natin ay umabot hanggang dito sa Cavite. Did you know that? It's routed in sa dun sa Kawit, Cavite, then it will go to Naik. Hindi so, nawala yun? nawala na during the after ng American time. Yun. Hindi ko So, alam yun ang target ng mga even colonizer sa atin. This is just history. Pero ang target lagi nila train. So, yun ang kinauunlad ng isang country talaga Kasi is yung maganda, train. oo, maganda Sa aking talaga. pananaw ha, kasi all of the developed countries, train ang nagpa-lift up, Develop, no? pero sa atin hindi. Oo. It's the least priority na magtayo ng train, LRT or subway. Even Pero ngayon, America madami is na rin. train na nga, subway. Oo, Train ang kanilang ano, it's not taxi, it's not cars. It's train. Hindi. Paano naman ang negosyo na nagbebenta ng It's also train. Hindi. Kaya nga, ayaw nga ng train eh. Kasi, paano naman ang business ko na That's nagbebenta another ng complications Ha? na Diba? nangyayari sa atin. Hindi ko Kasi na-monopolize na. I'm not, eto, ang opinion ko pinarority naman, nila ah. is highways. Oo, Ang problema yun din eh. kasi noon, after ng World War, we got a lot of surplus na jeeps, cars na dinala ng Amerika. Ay, benta. Na ano, Oh, para may market. oo, Kung para may market public- na ganun. kung may And may sometimes, I mean, na ano tayo na, blind na, oh, ganda ng kotse, di ba? Parang ganun. And you can drive it eh, kasi kahit saan pwede. Not unlike the train, nabaliktad yung ating ano culture eh. Oh, Parang tsaka syempre, ganun. no, paano na lang yan yung mga negosyante. Wala na, kung maayos yung public transportation natin, paano yung mga Oo, malalaking distributor ng mga Honda, Toyota, di mawawalan sila ng ano. Kasi I would rather commute kaysa bumili ako ng gasolina, diba? Yeah. At saka It still boils down doon sa pag-implement ng ating Oo, talaga, siguro. ng government. Anyway, opinion Kasi lang naman ano namin yun eh, to. oo. I mean, based Yun lang naman talaga, sa mga experience namin. oo. Na Kung ano yung bilang nakikita commuter, namin, kung ano yung oo. naano namin, nakikita. Even, we got siya, Singapore, me going around some countries in Europe na nakita ko, it's the transport is good dahil yung mass transport nita is number one. Train ang realist talaga, not highways. Later on na lang yung highways, then yung mga tao doon, sanay na talaga mag-train. Secondary na lang yung ano, kasi ayaw nila din mag-drive. Gusto nila pasahero lang din. Sino bang gusto mag-drive unless, you're race car driver? Nakakapagod din talaga mag-drive tapos ganun yung sobrang traffic At saka talaga. naging status symbol na rin kasi dito Oo. yung sasakyan. Yeah, it's No? status Parang symbol. pag may kotse ka, ang yaman. Mayaman ka, Parang ganun. social. Oo, parang ganun. Oo. Yun na yung nagiging parang nagiging ilan na lang din yung nag-iisip na parang wala naman yun. 'Di ba? Parang ganun. Oo. Naging status symbol yun. Stop. Anyway, puro negative na lang yung comment natin sa pagko-commute. Ano naman yung fun side or happy, ang tawag nun? Yung fun side sa pagko-commute or yung magandang, tawag nito? Magandang maidudulot. Ay, hindi ako marunong magtagalog. Basta, yung happy experience. Happy experience. Or ano ba? Teka lang, kita ko next. Namamanid na yung mga Ano man naman yung mga ito yung masayang happy masayang thoughts. nangyayari Positive. pag or positive na nagagawa ng pagko-commute. Aba! Siyempre, you get around, di ba? Oo. Everyday, may nakikita ka. Everyday, siguro, may nakakatawang mga driver. Kasalamuhan ng ibang tao. Oo, yung mga Balik positive, sena. Oo. happy drivers din. Minsan, Pero ako
nagkakaroon ako ng kaibigan. Ah, Kasi yun. everyday dun sa terminal namin, papunta dito, from Loton, may terminal dun ng bus, diba? So, may nagbebenta dun ng mga mani, itlog, chichirya. So, since everyday ako nandun, nakakausap na namin sila, nai-interview na, binibiro ko nga, ate, vlog kita, ganyan. Nakakausap ko na, alam ko na yung buhay nila. Yung isa, actually, may sakit daw. Kwento sa amin ng kaibigan ko na may sakit daw siya. Parang stage 4 or stage 3 ng, anong kasing cancer yun? Ovarian cancer ata yun. Sabi niya, pero nagtitinda daw siya kaya may mga apo niya. Tapos, nakakaawa, iba-ibang kwento. Pero, yun na, nakakausap namin siya. So, instead na sa iba kaming bumili, kunyari, gusto kong bumili ng makakain ng chichirya or minsan may mga fruit siyang tinitinda eh. Like, for example, 50 pesos na pongkan or 50 pesos na apple. Tapos yung 50 pesos na grapes na, syempre, makakapiranggot lang din. So, instead na bumili kami sa iba, sa kanya na lang kasi parang tulong na rin din sa kanya. Tapos meron dun na ilan sila magkapatid. Parang nakikilala mo sila araw-araw. So, that's the good side naman ng pag-commute. Parang, Maganda rin yung good side. Yung marami kang merienda. Marami merienda. Tsaka, you will meet people from all walks of life din. Yung, minsan, hindi mo yan, alam mo yun, hindi ka lang nakakonfine at hindi ka lang nakakahulubilo sa mga taong may pera or minsan talagang kahit nasa street na kung sa iba pinagdidirihan, yung iba ikaw, nakakausap mo yun at doon ka doon mo lang din na-appreciate yung sarili na okay lang kahit hirap ako mag-commute, maswerte pa rin naman ako kaysa dito. Parang ganun. So, yun naman ang good side yung iba nun. natutulungan mo or minsan with the simple yung mga seniors na natutulungan na bigay mo na lang yung seat mo sa okay senior yung or bags sa nila buntis, or sabay kayo na minsan yun nga kwentuhan hanggang sa naging ganyan. kwentuhan mo na si Lola nagko-commute nila nagkaroon ka ng instant friends. ganun. Diba? At isa pa, ang maganda din sa pag-commute is siguro ang nakakatuwa lang din is yung nakakatulog ka. Oo. Ang haba ng tulog mo para feeling mo just ka deep sleep ka talaga. Saka Minsan iba experience makatulog kaysa sa bus. magda-drive ka, diba? Iba yung parang dinudugan, parang baby. Oo, parang tulog ka lang, enjoy. Yun ang gusto ko. Kahit nakatayo ako, kahit bata ako, nakakatulog ako sa bus. Ay, gabi ka, hindi ko naman kaya nakatayo, natutulog. Kasi pag di ba, parang kahit nakatayo ka, siksikan, naduduyan ka rin. Parang gano'n. Ako yung mga taong gano'n na pag nasasakyan, naduyan ka lang, tulog na. Yun naman ang maganda kahit sa... kahit mainit or... ako nakakatulog ako pag pagod ako sa trabaho, pagdating ko sa bus or van, nakakatulog ako. Kasi ang ginagamit kong transportation, pag galing sa bahay, nagbavan ako diretso na ng Loton. Then, pag galing naman sa opisina, nagbabas ako kasi medyo maluwag na. Ibig sabihin, hindi ganun kadami ang tao. So, makakaupo ka sa bus, hindi siksikan, hindi maghihirap umuwi ng Cavite. So, doon talaga nakakatulog ako. Deep sleep pa minsan. Tapos malaman ko na lang, Cavite na ako. So, hindi siya Tapos, yun nga lang, talagang late ka na nakaka-uwi. Minsan, 8, 8:30, ganyan. Ang ayoko lang din dyan sa pag-commute kasi minsan, yung out mo, syempre pag gutom ka na, hindi ka na makaka-dinner ng maaga. So, pagdating mo, magdi-dinner ka na. Pero, ang good thing naman is, kung nagda-diet ka, okay lang. Kung gusto mong pumayat, okay lang. Pero, kung hindi ka nakakain, pero kung kakain ka, nakakataba siya. Kasi kung kailan naman napagod ka na at patulog ka na, sa kakain ng madami, kasi nga, pagod ka sa commute Yun naman yung good and bad ng pagko-commute. Pero, well, yun nga, ang fun side nun, marami kang makakausap, marami kang Tsaka minsan, di ba Pinoy, mahilig sa pagmamarites? Oo, napapakinggan mo rin. Nakakarites ka, alam mo, minsan yung makakausap sa phone, parang hindi mo hindi nga sa phone minsan katabi niya lang. Yung mga gano'n. Yung tipong, may kausap siya sa phone, hindi mo man narinig yung kausap niya, pero alam mo na yung kwento. Wala kang choice na Tsaka alam mo na yung kwento, alam mo na kung ano yung tumbok ng pinag-uusapan nila. Dikit-dikit kayo nandun. Sobrang saya yung pag-commute. Gusto ko rin yung commute kasi minsan yung ginagawa ko,
nagpipicture ako ng something interesting kasi mahilig tayo mag-pictures, diba? Oh. So, it's not people minsan, Oo. Minsan pag may na-capture kang funny na mga tao sa outside the window of the bus or sa jeep, may mga interesting yun, lalo pag traffic, I like taking pictures na hindi not spying or whatever. Pero minsan maganda yung yung scenery or Minsan doon mo lang maabutan yun, lalo minsan orange yung sunset, talagang orange. Lalo kapag dumadaan ka sa Ross Boulevard, sometimes it's doon mo lang makikita yung scenery na ganun. So para sa akin yun ang positive na nakakapag-commute na Kasi minsan lalo pag not only in commute inside the transportation or sa jeep. It's minsan I walk from office to another nearby terminal. Exercise din. And taking some interesting photos na para sa akin okay tingnan, then I post it online. Nakaka-distress din siya. Nakaka-distress. Hindi ka kasi libang ako nakaka-confine mag-picture tsaka minsan hindi mo talaga alam kung ano nararamdaman ng ibang tao na commuter unless malalaman mo, 'di ba? So, pwede ka mag-comment na, ay, ganito, ganyan, 'di ba? Minsan makikita mo, ba't ganyan? Ba't ganyan siya? Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan. Feeling ko, bilang commuter, parang feeling ko you're in touch dun sa mga mas nakakababa. Alam mo yung ganun? Kasi, alam mo kasi nandun ka sa lugar nila na bilang commuter. Pero kung nagda-drive ka lang, okay, ganun. Wala namang masama. I mean, walang masama. Kahit ako gusto ko rin naman. Kaya lang, 'di ba? I mean, sa sitwasyon ko ngayon, doon ako magbe-base ng opinion ko. Ibig sabihin na dahil commuter ako. Pero masarap din na parang mararamdaman mo yung mga hinaing nila. Minsan makikita ko sa TV na nagre-reklamo na, ay, oo, kasi nakikita ko yun sa daan ang hirap ng buhay, kita mo yun Kaya nung pandemic, ramdam ko talaga, parang affected ako kasi nung nagre-report ako sa office nun, 'di ba? Syempre walang quarantine, hindi wala masyadong tao sa daan. Pero you would feel kung gaano kahirap kasi ang daming, alam mo yun, yung makikita mo nagmamalimos, alam mo maraming sa gilid-gilid lang na parang, alam mo yung hirap. So, nararamdaman mo kasi, alam mo na nakikita mo yan sila araw-araw, tapos, yun nga, naisip mo, wala na sigurong makain, yung mga, alam mo yun, kasi, mas connected ka sa kanila, kasi, nakakasalamuha mo Pero, hindi mo totally maintindihan yung mga ganong tao, unless hindi mo sila nakakausap, o hindi mo sila nalalapitan. Kung nakakonfine lang tayo sa maganda nating bahay, maganda nating sasakyan, so, hindi ko naman sinasabi na as in talagang ako sa kanila. I mean, tawag nito, natutulungan ko sila or Pero doon lang mas I feel you too. Parang nararamdaman mo sila kasi andun ka sa sitwasyon. Which is good kasi ako naman in return, parang kahit anong hirap na napagdaan, ang dami na naming problema, parang mas na-appreciate ko pa rin kung anong meron ako ngayon. At yun ang pinaka-thankful ako, 'di ba? Yun ang pinaka-masarap na feeling na, ay, ba't ako magko-complain? Mas marami pang mas malala ang sitwasyon sa atin. Pero it doesn't mean na hindi ka na mangarap, ayaw mo nang paunlarin yung buhay mo, or ayaw mo na ayusin yung buhay mo dahil mas angat ka na sa kanila. Hindi ganoon. Ibig sabihin, parang mas naging thankful, mas naging grateful ka lang kung anong meron ka ngayon. Kung ano man mang ibigay pa sa'yo ng sobra, mas appreciated mo pa yun lalo kasi hindi naman lahat merong ganun. Kaya yun lang talaga yung parang take away ko take away ko sa ganitong topic na sarap din. I mean, masarap din na makakasalamuha mo yung mga taong pare-pareho kayong nagsiksikan, kasi minsan makikita mo lang sa TV yan, pag hindi mo naranasan, it's entirely different thing. Hindi mo iba yung experience. Hindi mo ay, ganun pala yun pag ikaw na nasa sitwasyon. Oo, ang hirap at nakakaawa, you will feel them 'di ba? So, yun baga sa minsan parang ayaw mo na makipag-away sa kanila. Kung mainit man ang ulo nila, kunyari sa pila, may sumingit. Bakit may sumingit naman, nagrereklamo. Syempre, lahat yan pagod din. 'Di ba? Lahat sila pagod, lahat sila gustong umuwi na sa pamilya nila. So, may mga dahilan yan. So, hindi tayo basta-basta maging judgment. Bawal judgment. Bawal maging judger. Judger. Di ba?
Ayun. Yun ang ano. At isa pa pala, may sisingit lang ako. Kasi Sige, na-share, singit mo. hindi, isi-share ko lang. Kasi every time, ito din, ang pinakaayaw ko. Kasi yung isa pa sa mga pet peeves ko is yung magdala ng baby. Na alam na nilang puno na yung sasakyan. Or for example, bus. May baby, isisingit pa. Parang hindi ko naman masisi yung mga tao kung hindi mag-offer ng seat sa may dalang baby. You know why? Pagod din sila. Ako personally ha, kung may baby man akong nakita, may nanay o ano, sa tingin mo ba kaya kong ibigay? Siguro napaka-selfless ko na, hindi ako ganun eh. I mean, diba? I mean, magpakatotoo tayo. Hindi mo Kung pagod isusuong ka, yung hindi mo anak susuong. mo sa ganong Kung ako, sitwasyon. pero dahil kung ako yung nanay, Siguro. hindi ko isusuong yung ganun is either mag-taxi ako o Oo. kung wala man pang taxi, maghihintay ako ng another commute na makaupo kami ng anak ko kasi parang hindi mo sisihin yung taong nakaupo lang at nakatingin sa'yo dahil nagbitbit ka ng baby pero hindi mo alam yung sitwasyon ng tao na yun kung baka buong araw siyang nakatayo, baka buong araw siyang nasa biyahe or nasa mahirap na sitwasyon na kailangan niya Yeah. nakaupo, di ba? Oo. Ganun din sa mga, yung offer na offer ng lalaki ng seat. Kasi yung asawa ko, kasama ko sa commute lagi. So, alam ko yung trabaho niya buong araw, stressful, alam ko yung nature ng trabaho niya. So, pag magkasama kami, pag may nakikita ako na parang babae, tinitingnan ko, sinisiko ko siya, sabi ko, wag mong ibigay. Kasi pagdating mo sa bahay, pareho tayong pagod. Sabihin mo man, ang sama naman ito, dapat maging gentleman. Diyos ko, sana, pare-pareho na, wala na hong ganun, dahil pare-pareho tayong pagod. Oo. Diba? Hindi nakakaawa, hindi nyo maintindihan kung anong pinanggalingan na trabaho o anong pinanggalingan na ano. Ang Tapos sa ang akin lang, bigat- bilang commuter, ang kung alam bigat ko pa ng- gusto mo ng comfort na ang para sa bigat pa ng sarili mo, backpack. ang Alam mo ang bigat pa ng backpack mo, may Dala mo. laptop, may charger, may kung May ano-ano, tubig, may baon. may baon. Pero kung ako yung commuter, hindi ko isisi or sisihin ang tao na hindi mag-offer ng seat sa akin. Kasi alam ko, maintindihan kita na pagod ka din. Pare-pareho tayong Siguro pagod. kung day off mo, pwede pa. Oo, yung parang Kaya namasyal ka lang. Sige, Oo. tayo ka. Oo, Kasi pero kung nagliwaliw ka galing lang sa eh. trabaho, parang, Wala na. sorry, Drain ka na talaga. Oo, drain ako ka na. personally, drain. oo, Drain alam talaga. ko yan. Drain ka Oo. talaga. So, hindi tayo pwedeng mag-isip na wala ng gentleman ngayon. Hindi po yun. Kasi pagod rin ho talaga yung mga kalalakihan natin, lalo-lalo na yung mga man of the house or mga tatay na alam mo yun, pag uwi din sa si tatay, pag-uwi din sa bahay, papa, may mga ganyan. personal din na asikasuhin, Oo. yung mga ganun. So, hindi ko take against that person na hindi nag-offer. Kasi ako mismo, ayoko i-offer, hindi ko ako pumapayag pagkasama ko. So, kasi papagod ka. Ang layo-layo pa ng biyahe, pareho tayong pagod. Tapos pagdating mo sa bahay, kami mag-aaway dahil mainit ang ulo namin dahil pagod na kami sa biyahe. Siguro kung single ka pa, Oo, nakita kaya. mo, maganda yung girl, di ba? Oo, pwede din. Ganun, okay lang yun kung papansin ka, diba? Pero kung Kunin mo yung number hindi sa mga naman, single dyan, di ba? Oo. Wala lang, ito lang yung gabi na to, itong vlog na to is mga hinaing lang na bilang commuter na napapansin mo sa paligid Yeah. o na-experience mo, which is, minsan, sa totoo lang, pinag-uusapan din naman namin to talagang mag-asawa sa gabi na, di ba, nakahiga na kayo, tapos hindi pa yung makatulog agad. Minsan nag-uusap kayo. Hindi lang naman mga puro problema or puro pamilya ang pinag-uusapan. Kung anong na-observe sa labas, na pwedeng mapagkwentuhan hanggang sa makatulog, ganun kami. So, eto na lang yun siguro yung paraan namin na kaysa magdaldala na kami na, sige, record mo na lang. I-share mo na lang sa tao. Or sino man ang gusto manood or hindi man. Okay lang. Oo. At least parang, di ba, na-share. Na-share nyo lang. Share nyo lang. Like nyo lang. Naka-comments lang taon si Belo. O ano yung mga thoughts ninyo bilang Oo. isang commuter. Or mga topics. Mga experience nyo Oo. yun. Or Comment di kaya nyo lang sa mga Belo. O di kaya, mag-suggest din ng topic na Suggest pwede din kayo ng pag-usapan na topic. makaka-relate rin kayo na Yes. bilang ordinaryong tao na kagaya namin, 'di ba? Ordinaryong mag-asawa na nagtatrabaho, ordinaryong empleyado, ganun lang, 'di ba? Or pwede mo i-share Bedroom talks, ba? mga ganun. Or ano bang pwede na? At pwede rin buhay pamilya, paano mag-raise ng, siguro ganun din, paano magpalaki ng mga bata. Iba-iba naman ang paraan. Siguro susunod natin Mga na topic strategies ng mga paglalaba, di ba? Parang mga ganun. strategies ng paglalaba, paano ang budgeting, Mga pagluluto. mga pagluluto, oo. Experience. Mga ganun lang. Anyway, mga normal. yun lang yung mga sinishare namin pag-comment na parang ngayon na namin na-realize, ay grabe na pala ngayon, sobrang traffic na talaga.
So, anyway, natapos ang September at hindi na ako nakasama dun sa hindi na ako naka-commit ng or nakapag-bayad ng another late. Diba? Congratulations. Nakalagpas ako. Pero sana tuloy-tuloy. Oo. Pero, ay nako, sakit sa ulo. Diba? Oo. Pero, syempre, importante, mag-adjust ka. Kung sa tingin mo dati, hindi ka nakakarating ng tamang oras ng 7 o'clock. So, ako alam ko na, pag Monday, super traffic talaga. So, mas early ka talaga alis. Early ka alis. Tapos, pag Tuesday, medyo okay. Hanggang Thursday. Friday, hindi na rin masyadong mahirap sumakay. Paalis palabas or paluwas ng Maynila. Pero pag pabalik, ang Friday naman, pabalik ng Cavite ang na-traffic. Diba? Yun yung mga nangyayari. Yeah, okay. Okay, Yeah, so, yun ang aming episode ngayon, ngayong gabi. So, Salamat. Salamat Okay, again. at, And until sa susunod na usapan ni Mami, tsaka ni Daddy! baliktad na yata. Maskit nga yung ganun eh. Sige. Mami and Daddy. Ikaw magsabi ng Mami. Okay, ganun ba yan? Ganun na lang. Wag So, yun, ha? maraming salamat. Ano ba? Yun Yeah, lang. magandang gabi. Magandang gabi. So, actually, bedroom namin to. Yun na lang yung Yeah. Yung Nakikita aming- niyo rin sa ibang vlogs. So, dito So, rin ako dito na lang Dito rin ako sa bahay nag-unboxing. na maliit lang. Kasi Oh. dito Trip-trip talaga. lang. Actually, dito talaga kasi matutulog na kami. Yeah. Sabi ko Papa, nga, good dapat vibes lang. pag-usapan namin dalawa, record na lang namin dalawa. Kasi minsan, pag Nakakalimutan. nagka-editan, Nakakalimutan. oo, mas maganda na i-share sa lahat, Oo. 'di ba? Okay. Kung ano man yung thoughts, whether kung agreement sila or agree or matakawa man or hindi or wala lang. Oo. Okay lang, 'di ba? Okay. Sige. Good Ciao. night. Ciao. Yeah.